Sa likod ng kwento ng kapanganakan ni Jesus, may isang detalye na laging kinagigiliwan ngunit bihirang tanungin ang pagdating ng mga haring mago. Sila ba'y tunay na mga banal na pantas na ginabayan ng Diyos o may mas madilim na puwersang gumalaw sa kanilang paglalakbay? Bakit sila, na mula sa malalayong paganong lupain, ang unang kinilalang saksi sa Mesiyas? At higit sa lahat, ang bituin bang kanilang sinundan ay tanda ng langit o isang kakaibang pahiwatig ng kapangyarihan na hindi natin lubos na nauunawaan? Ang tinatawag nating tatlong haring mago ay hindi malinaw na tatlo sa orihinal na kasulatan. Ang Ebanghelyo ni Mateo lamang ang nagbanggit tungkol sa kanila, ngunit hindi sinabi kung ilan sila. Ipinapalagay lamang na tatlo dahil sa tatlong handog, ginto, kamangyan, at mira. Mula pa lang dito, makikita na agad ang misteryo. Sino nga ba talaga sila? Sila ay tinukoy bilang mga mago mula sa silangan na maaaring tumutukoy sa mga astrologo, pare, o marurunong mula sa Persya o Babylonia. Kilala ang mga bansang ito sa kanilang pagsamba sa mga bituin at paggamit ng mahika. Kung ganoon, bakit pinayagan ng Diyos na ang mga dayuhang ito na hindi kabilang sa Israel ang unang magpatira pa sa bagong silang na Mesiyas? Ang kanilang pagdating ay hindi aksidente, kundi resulta ng pagsunod sa isang bituin. Ngunit dito nagsisimula ang kontrobersya. Ito ba'y tunay na tanda mula sa Diyos o isa bang kakaibang pangyayaring maaaring gamitin ng mga espiritu upang akayin ang tao? Hindi lahat ng makapangyarihang palatandaan mula sa kalangitan ay automatikong banal. Para sa mga Hudyo noong panahong iyon, ang pagdating ng mga mago ay tiyak na nakakapagtaka kung hindi man nakakagulat. Sila'y hindi bahagi ng tipan at madalas pa ngang tinitingnan bilang kaaway o banyaga. Ngunit sila pa ang unang dumating upang kilalanin si Jesus, higit pa sa mismong mga pinuno ng relihiyon ng Israel na hindi man lang nakapansin. Ang bituin na kanilang sinundan ay tila gumalaw at huminto sa eksaktong lugar kung saan naroon ang bata. Ang ganitong uri ng patnubay ay hindi pangkaraniwan at nagbigay ng espekulasyon. Posibleng ito ay isang pambihirang pangyayari sa astronomiya, ngunit maaari rin itong tanda ng isang kapangyarihan na higit sa inaasahan. Kaya't hindi nakapagtataka na sa paglipas ng panahon, may mga nagtanong kung ang espiritu bang gumabay sa kanila ay talagang mula sa Diyos. Ngunit ang mahalagang tanong ay ito, kung sila nga ay mga banyaga at marahil ay nagsasagawa ng paganong karunungan, bakit pinahintulutan ng Diyos na sila'y makarating kay Jesus? Maaaring ito'y pahiwatig na ang kapanganakan ng Mesiyas ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa. Ngunit para sa ilan, ito rin ay isang nakakaalarma na senyales na sa mismong simula ng kwento ni Jesus, nakapasok na ang mga elemento na hindi nating ganap na nauunawaan. Ang pinakamalaking palaisipan sa kwento ng mga mago ay ang mismong bituin na kanilang sinundan. Hindi ito isang normal na bituin na nakikita ng lahat, kundi tila isa lamang na sila lang ang nakakaunawa. Paano ito gumalaw at huminto sa mismong bahay ni Jesus? Para bang ito'y higit pa sa simpleng astronomical event? May mga scholar na nagsasabing posibleng ito ay supernova, kometa o kakaibang planetary alignment. Ngunit hindi iyon sapat na paliwanag kung bakit ang bituin ay tila naging gabay na parang may sariling isip. Ang ganitong kilos ay mas kahawig ng isang sobrenatural na puwersa kaysa sa natural na kaganapan sa kalangitan. Kung ganoon, tanong ng marami, ang puwersang ito ba ay tunay na mula sa Diyos o baka isang espiritu na maaaring magdala ng kalituhan? Sa sinaunang mundo,
Ang mga astrologo ay madalas umaasa sa mga tanda mula sa langit at madalas ay iniuugnay sa mga paganong ritual, kaya't nakakaintriga na ginamit ito upang dalhin sila kay Kristo. Isipin ito, ang mga pinuno ng relihiyong Hudyo na may hawak ng kasulatan ay hindi nakapansin sa kapanganakan ng Mesyas. Ngunit ang mga banyagang marunong sa tulong ng isang misteryosong bituin ang siyang unang nakakita. Ang irony na ito ay nagbubukas ng mas malalim na tanong. Ang plano ba ng Diyos ay sadyang ipinakita sa mga hindi inaasahang tao upang guluhin ang kaisipan ng mga relihiyoso? Kung totoo ngang ang gabay ng mga mago ay isang espiritu, malinaw na hindi ito basta ordinaryong gabay. Para sa iba, ito'y tanda ng kapangyarihan ng Diyos na kayang gumamit ng kahit sino upang maipakita ang kanyang plano. Ngunit para sa iba naman, ito'y nakakatakot na posibilidad na mula pa sa simula, may mga puwersang hindi natin kayang lubos na ipaliwanag na gumalaw sa paligid ng kapanganakan ni Jesus. Ang mga mago ay hindi mga hari gaya ng madalas nating marinig sa kanta. Sila ay mga matalinong tao o astrologo mula sa silangan na kilala sa pagbasa ng mga bituin at paghahanap ng kahulugan sa mga kaganapan sa kalangitan. Kung tutuusin, malayo sila sa mga Hudyo at hindi bahagi ng mga piniling tao ng Diyos. Kaya't lalong nakapagtataka na sila pa ang dumating upang parangalan ang bagong silang nahari. Sa kanilang pagdating sa Jerusalem, agad nilang hinanap ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Ang tanong na ito ay nagdulot ng kaguluhan kay Haring Herodes na agad nakaramdam ng banta sa kanyang kapangyarihan. Nakikita natin dito kung paano isang misteryosong grupo mula sa malayong lugar ang nag-udyok ng takot at intriga sa mismong sentro ng kapangyarihan ng Judea. Subalit, hindi sila tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta o kasulatan, kundi ng isang kakaibang tanda sa kalangitan. Kung susuriin, ito ay parang pagsalungat sa inaasahan. Ang mga Hudyo na may hawak ng propesiya ay hindi kumilos. Ngunit ang mga banyaga sa tulong ng isang hindi maipaliwanag na puwersa ay gumalaw at natagpuan ang Mesiyas. Kapansin-pansin din na nang sila'y huminto sa Jerusalem, kailangan pa nilang humingi ng interpretasyon mula sa mga eskriba. Ipinakita rito ang limitasyon ng kanilang kaalaman. May nakita silang tanda, ngunit hindi sapat upang lubos nilang maintindihan ang plano. Sa ganitong paraan, parang may dalawang puwersa na nagtutulak sa kanila, ang misteryosong bituin at ang kasulatan na nagturo ng tiyak na lugar. Ngunit ang tunay na kontrobersya ay ito. Kung ang Diyos ang nagpadala ng tanda, bakit ginamit niya ang isang bagay na karaniwang iniuugnay sa mga paganong paniniwala? Ang paggamit ng isang bituin na naglalakad at humihinto ay halos kahawig ng mga alamat at pamahiin ng sinaunang mundo. Para sa ilan, ito ay malinaw na paraan ng Diyos upang ipakita na ang kanyang plano ay lampas sa relihiyon. Pero para sa iba, isa itong nakakakilabot na tanong, baka hindi lahat ng gumabay sa kanila ay galing sa langit. At dito nagiging mas nakakakilabot ang kwento sapagkat hindi lang sila basta ginabayan kundi dinala mismo sa harap ni Herodes, isang tirano na handang pumatay ng mga sanggol. Kung iyon ang bunga ng kanilang gabay, masasabi bang ito'y purong banal? O baka may halong dilim ang puwersang kumikilos upang subukin ang kwento ng kapanganakan ng Mesyas? Nang sa wakas ay dumating ang mga mago sa sabsaban, dala nila ang kanilang mga alay, ginto, kamangyan, at mira. Para sa maraming mambabasa, ito'y tila simpleng simbolismo lamang, kayamanan, kabanalan, at sakripisyo. Ngunit kung titingnan ng mabuti,
Ito rin ay mga regalong karaniwang ginagamit sa mga ritual ng mga paganong kultura. Isang matinding tanong, paano kung ang mismong alay na inihandog sa Mesiyas ay may halong impluensya mula sa mga paniniwala ng ibang relihiyon? Pagkatapos ng kanilang pagbisita, hindi sila bumalik kay Herodes gaya ng ipinag-utos. Sa halip, sila'y binigyan ng panaginip na huwag bumalik sa kanya. Ngunit sino ang nagpadala ng panaginip na iyon? Sigurado ba kayo sa Diyos? O posible bang may ibang espiritu ring gumalaw? Ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa mga nag-aaral ng kwento. Ang mas nakakatakot ay ito. Kung hindi dumating ang mga mago, malalaman kaya ni Herodes ang tungkol sa Mesiyas? Sa kanilang tanong at pagkilos, nagsimula ang masaker ng mga inosenteng sanggol sa Bethlehem. Kung tutuusin, ang kanilang paglalakbay, bagamat may dakilang layunin, ay nagbukas din ng pinto sa isa sa pinakamalupit na krimen sa kasaysayan. Maraming nagtataka, kung Diyos ang nagpadala ng gabay, bakit humantong ito sa pagbubuhos ng dugo ng mga bata? Hindi ba tila salungat ito sa isang planong puno ng pag-ibig? O baka ito ang isa sa mga misteryo kung saan pinapayagan ang kasamaan upang sa huli ay mas mailantad ang katotohanan? Ang ganitong tanong ay hindi madaling sagutin at nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng kwento ng kapanganakan ni Kristo. Ang mga mago ay madalas isinasalarawan bilang mga bayani sa tradisyon, tatlong hari na nagdala ng regalo. Ngunit sa masusing pag-aaral, makikita natin na sila'y mga tauhan din ng tensyon at kontrobersya. Pinuri sila dahil nakarating sila kay Jesus, ngunit nakalimutan na ang kanilang pagdating ay nagdala rin ng trahedya. Ang kanilang kwento ay may halong liwanag at dilim, tagumpay at trahedya, banal at makasalanan. Sa huli, nananatiling misteryo kung ano talaga ang espiritu sa likod ng kanilang paglalakbay. Maaari itong ituring na patunay ng plano ng Diyos na lumalampas sa mga relihiyon o kaya na may senyales ng mas malalim na puwersang gumagalaw na hindi natin kayang unawain. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang kwento ng mga mago ay hindi simpleng fairy tale, kundi isang nakakakilabot na paalala na ang kasaysayan ay puno ng mga lihim na hindi agad lantad. Ang kwento ng mga haring mago ay hindi lang simpleng paglalakbay patungo sa Mesiyas, kundi isang salamin ng kabalintunaan ng kasaysayan, isang patunay na kahit ang mga kaganapang tila banal ay may kasamang dilim, intriga at misteryo. Sa kanilang pagdating, nakilala si Jesus, ngunit kasabay nito'y dumaloy din ang dugo ng mga inosente. Dito lumilitaw ang isang nakakakilabot na tanong. Gaano nga ba kalinaw ang hangganan ng banal at ng mapanlinlang na espiritu? Kung ang mga mago, mga banyaga, astrologo at di mananampalataya ay naging bahagi ng plano ng Diyos, ano pa kaya ang ibang hindi natin nauunawa ang puwersa sa kasaysayan na gumagalaw sa likod ng ating kaalaman? Ang kanilang kwento ay nananatiling palaisipan na nagpapakita na ang kasaysayan ng pananampalataya ay hindi laging tuwid at maliwanag. At dito, pumapasok ang tunay na hamon, manatili sa pagtatanong, manatiling mausisa, at patuloy na tuklasin ang mga lihim na maaaring hindi agad ibinubunyag ng Biblia at ng simbahan. Kung nagustuhan mo ang misteryong ating tinalakay tungkol sa mga haring mago at ang kakaibang puwersang gumabay sa kanila, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share sa iba. Marami pa tayong mga kwento ng kasaysayan at pananampalataya na puno ng tanong at hiwaga, at bawat isa'y magbubukas ng panibagong mata sa mga bagay na akala natin ay malinaw na. Huwag palampasin ang susunod na revelasyon.